Great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang pag-usapan natin ang mga ugnayan upang maging mabuting tao, at the same time maging mabuting leader. At ang pangatlong ugnayan ay ang ugnayan sa kapaligiran. Ang ugnayan sa kapaligiran ay tumutukoy sa paraan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating kapaligiran. Mula sa hangin na ating nilalanghap hanggang sa tubig na ating iniinom. Ito ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay dahil ang kalusugan ng ating kapaligiran ay direktang nakakaapekto sa ating kalusugan at kagalingan. Mga kamalayang puso, sa lahat ng nilikha dito sa mundo, dito sa mundong ibabaw, tayo ang sinasabing species na higit na matalino kumpara sa mga hayop. Kumbaga tayo yung isang uri ng hayop na may kakayahang mag-isip. Kaya mahalagang malaman natin kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating kapaligiran, mga kamalayang puso. Sa panahon natin ngayon, ang mga nangyayari ay isang makamundong pag-iisip, makamundong mga pangyayari ay dahil po yan sa kasakiman ng tao. Kaya nakakalimutan natin ang ugnayan sa ating kapaligiran. Pag-usapan natin yung mga positibong ugnayan sa ating kapaligiran. Una, yung positibong magtanim ng puno dahil paubos na yung mga puno natin ngayon. Ayun, magtanim po tayo ng puno. Isang positibong ugnayan sa kapaligiran. Ang mga puno ay nagbibigay ng oxygen, sumisipsip ng carbon dioxide, at nagbibigay ng lilim at tirahan ng mga hayop. Yan. Alang malinaw pinag-aaralan yan sa elementarya. Pangalawa, paggamit ng renewable energy. Ang mga solar panel, wind turbine, and hydroelectric dam ay nagbibigay ng malinis na enerhiya na hindi naglalabas ng mga nakakapinsalang emisyon. Yun, mga windmill, mga dam ay mga normal na galing sa kalikasan yan, mga kamalayang puso. Pangatlo, yung mag-recycle at mag-compose. Yung mga ginagamit natin, matuto tayo mag-recycle. Ang pag-recycle ng basura ay nagbabawas sa dami ng basura na pumupunta sa mga landfill, habang ang pag-compose ay nagbibigay ng pataba sa lupa. Yan, mahalaga yung pag-recycle at pag-compose, pag-segregate, pag-segregate ng mga nabubulok at hindi nabubulok. Mahalaga yan para tayo ay makatulong sa ating kalikasan. Hindi yung tapon tayo dito, tapon tayo diyan. Alam mo naman, sa realidad ngayon, sa mga nangyayari sa ating ngayon, mga kamalayang puso, ng mga sakuna, ay sa gagawa ng tao dahil hindi natin alam na tayo ay hindi na talaga nagkipag-ugnayan sa kapaligiran. Mga balahura na po tayo, mga kamalayang puso. Sunod ay ang pag-iingat sa tubig. Paggamit ng mga water saving appliances at pag-iwas sa
aksaya ng tubig na nakakatulong upang makatipid sa tubig at pananatili ang kalinisan ng mga ilog at lawa. Yan. Sa ngayon, dahil sobra na yung pagkabalauran natin, yung dati na tayo ay nakakapag-inom sa mga batis, sa mga ilog, kaya na, ngayon hindi na. Kaya marami na ngayon ang refill station, dahil hindi na safe yung tubig natin. Marami nang kailangan i-taste muna yung tubig para malaman natin kung safe na inumin ba ito. Hindi katulad nung araw. Yan. Panghuli yung pag-iwas sa paggamit ng mga plastic. Ang mga plastic ay nagdudulot ng polusyon sa kapaligiran at tumatagal ng daang-daang taon bago mabulok. Yun. Yung pagsusunog ng plastic ay talagang nakakabutas po yan ng ozone layer, mga kamalayang puso, kung hindi po natin alam. Kaya mas mabuting, yung nabanggit kanina, yung pagre-recycle, ipunin natin yung mga nabubulok at hindi nabubulok. Yung mga plastic, ihiwalay. Yung mga lata, ihiwalay. Yung mga nabubulok, ihiwalay. Basta matuto tayong mag-segregate. Pero in realidad, kahit may kolektor tayo ng basura, hindi po tayo marunong mag-segregate. Siguro mag-ano tayo ng maiksing video para tungkol po diyan, mga kamalayang puso, para pag-usapan kung mas mapalalim pa natin itong pagkikapag-ugnayan natin sa kapaligiran. Ayun. Yung mga sinabi ko po na yun, ay yun po yung mga positibong pagkikipag-ugnayan sa ating kapaligiran. Ngunit meron po tayong mga negatibo. Pero may mga binanggit na nga po ako kanina, mga negatibo, mga kamalayang puso. Pero sa ngayon, banggitin natin yung mga negatibong ugnayan sa kapaligiran. Una, yung pollution. Yung pollution. Ang pollution ay mula sa mga sasakyan, pabrika, at iba pang mga pinagkukunan, nagdudulot ng sakit sa tao, sa hayop, at ang pagpapabagal sa paglaki ng mga halaman. Yan. Totoo po yun. Diyan, hindi natin napapansin sa pagdami ng mga pabrika, sa pagdami ng mga sasakyan dahil sa pag-unlad, sinasabing pag-unlad. Hindi natin napapansin na tayo rin ay dumadami din ng ang pollution sa hangin, sa tubig. Yan, hindi natin po yan napapansin, pero yan po yung nangyayari sa atin. Kaya pag bumalik po sa atin ang dilubyo, talagang doon nakikita natin yung basurang itinapon natin, bumabalik po sa atin. Ano pa yung negatibo? Yung pagkasira ng kagubatan. Yun. Hindi na tayo marunong magtanim ng mga puno, bagkus tinatanggal natin yung mga puno. Sinisira dahil sa mga personal na interest. Hindi, dati nagkakainging lang, normal, pagkatapos kainging, magtatanim. Ngayon, ang nangyayari po, tinatanggal yung mga dahil sa mga quarry, dahil sa pagmimina. Kaya pag nagkaroon po ng malakas na ulan, andun po nangyayari yung malakasang pagbaha at yung mga landslide, at talagang maapektuhan yung mga tao. Yan. Pwede natin pagpalalimin pag-uusap dyan, mga kamalayang puso, para po sa mga bagay na yan, para po tayo ay matutong makipag-ugnayan sa kapaligiran, kasi nalilimutan natin po ang mga bagay na yan dahil sa mga makamundong bagay na ginagawa natin dito sa mundong ibabaw. Ano pa yung negative na pagkikipag-ugnayan sa ating kapaligiran? Ang pagbabago ng klima. Yun. Yung tag-ulan, pero mainit. Pag sinabing La Niña,
Talagang sobra hindi pa dumarating yung La Nina, sobrang dami na ng ulan. Pag sabing El Nino, sobra naman ang init. Ah, Maganda ang panahon, biglang uulan. Yung pabago-bago yung klima natin, yung climate change. Kaya sunod-sunod ang mga bagyo dahil sobrang init na ng ating mundo. Butas na ating ozone layer. Wala kumbaga kung tayo pinoprotektahan natin yung ating mga sarili sa kaaway o sa masasamang tao, pero hindi natin alam na tayo mismo hindi natin pinoprotektahan ang ating tinitirahan. Yun ang mundo. Tayo mismo yung nagbabalahura, kaya nagkakaroon ng climate change o pagbabago ng klima. Sunod yung paggamit ng mga kemikal na pataba at pesticide. Yan. Yun, dati ang mga ginagawa natin, yung mga compost lang, ipot ng manok, mga dayaming pinagpuputol, mga hiniwaan lang ng mga gulay. Ngayon, ang mga lupa natin, lupang sakahan ngayon ay hindi na nagagamit ng mga organic na mga pataba. Dati mga mga tay-tay lang tay-tay. Dumi lang ng mga hayop, okay na. Pero ngayon, marami na tayong mga ginagamit ng mga artificial na pataba para tumaba yung lupa. Gumagamit tayo ng mga chemical. Kaya ang nangyayari, mataba yung gulay pero hindi na siya totally masustansya. Di ba? Pag-aksaya ng mga enerhiya. Yan, masyado tayo nag-aaksaya ng mga enerhiya. Ang paggamit ng mga appliances na hindi energy efficient at ang pag-iwas sa mga ilaw na nakasindi at nagdudulot ng pag-aksaya ng enerhiya ay pagtaas ng emission ng carbon dioxide. Yun. Pag ang mga mga gamit natin ay tuloy-tuloy maghapon magdamag na gumagana, ay nagkokos pala siya ng carbon dioxide kasi umiinit yung paggamit mo ng umiinit, nagkokos talaga siya ng carbon dioxide at minsan nga nasusunog ang isang lugar, isang bahay. Ang dahilan nun, appliances na hayaan na nag-overheat, kumbaga. Yan. Paano naman mapabuti ang ugnayan sa kapaligiran? Ganito mga kamalayang puso. Meron tayong mga pamamaraan paano magiging maayos ang pagkikipag-ugnayan natin sa kapaligiran. Una, magkaroon tayo ng kamalayan sa iyong mga aksyon. Ano yun? Alamin kung paano nakakaapekto ang iyong mga gawi sa kapaligiran. Yun, halimbawa, nagtapon ka ng basura sa ilog. Masama yun. May mga masamang epekto yun. Nagtapon ka ng basura sa ilog. Kaya bawal yun. Yun yung ibig sabihin ng magkaroon tayo ng kamalayan sa iyong mga aksyon. Nagsunog ka ng gulong. Hindi mo alam, nagsunog ka lang ng gulong pero di mo alam, nakasira ka na ng ozone layer o isa ka sa nagdaragdag pagkasira ng ozone layer. Maging responsible sa paggamit ng mga likas na yaman. Huwag mag-aksaya ng tubig, enerhiya at iba pang likas na yaman. Oo nga naman, mga kamalayang puso. Pag tayo ay sobra-sobra yung gamit na hindi tayo marunong magtipid, bukod pala sa tayo rin ang totally may karoon ng damage sa mga pagbayad sa mga electric bill, mga water bill,
ay may epekto sa ating sa ating kapaligiran pa rin ang sobrang pag-aksaya ng mga likas na yaman na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ah, mag-recycle at mag-compose. O yun nga, sinabi ko nga sa inyo malayang puso, yung positive kanina, matuto tayo mag-recycle. Yung mga, may mga nakikita akong mga gamit na Coke bottle, ginagawa nilang bulaklak, ginagawa nilang kung ano-anong mga ginagawang ano. Kasi nung 90s, 80s, yun yung mga ginagawa nating mga laruan. Nagre-recycle po tayo, pero ngayon talagang instant na pati yung mga laruan ng mga bata. Yung mag-compost tayo, halimbawa yung mga ginamit natin sa kusina, mga gulay, mga pinaghiwaan ng gulay, ipunin natin yon, segregate natin, hiwalay natin yung nabubulok, yung hindi nabubulok, yung lata, yung plastic, hiwalay natin. Isang uri po yun, responsible. Pero sabi ko nga, pag-usapan natin yan sa separate na issue, mga kamalayang puso. Magtanim ng mga puno. O yun, magtanim po tayo ng mga puno. Matuto tayo magtanim ng mga halaman sa ating bakuran. Pero dahil nga sa population na tayo sa sa mga cities, kaya mahirap na yung puno. Maganda pag nasa probinsya, marami pang puno. Kung nasa probinsya, ugaliin pa rin natin magtanim kasi sila yung nagsisip-sip ng carbon dioxide na nilalabas ng tao, ng sasakyan, ng mga pabrika. Yung mga mababaho, sila yung nagsisip-sip at pinapalitan nila yun ng malinis na hangin, yung oxygen. Yun. Panghuli yung suportahan ng mga organisasyon na nagtataguyod ng pangangalaga sa kapaligiran. Yan, suportahan natin yung mga kamalayang puso. Ang mga organisasyon na ito ay nagtatrabaho upang maprotektahan ang kapaligiran at mabawasan ang epekto ng mga tao sa kapaligiran. Yan. Suportahan natin yan, yung mga taong o isang organisasyon na nananawagan na pangalagaan natin ang kapaligiran. Sundin yung mga patakaran na huwag magsunog ng mga plastic, ay sundin po natin yung mga rules para tayo mismo po ay makakatulong sa ating kalikasan. Tayo rin mag-aanin yan. Tayo, ang kapwa natin, tayong lahat ng mga tao ang mag-aanin. Yan. Yan po ang ugnayan sa kapaligiran. Kaya kasama yan sa pagiging mabuting tao